Hello freelancers, October na po. Pwede na tayong mag-file ng third quarter income tax return. Start of filing October 1 at ang deadline November 15, 2024. As always, mas maganda maaga tayong mag-file at magbayad ng tax natin. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. 4 na scenario po yung isi-share ko. Maglalagay ako ng timestamps para papanoorin mo lang kung ano yung applicable sa'yo. Scenario 1, Freelancer Professional. This is for BIR registered January 2024 and prior years. Ito po ang gagamitin mo. Scenario 2 naman para sa newly registered freelancer ng July 1 or August or September 2024. Ito po ang gagamitin mo. Scenario 3, freelancer professional, zero filing. Usually, makaka-register pa lang ng September pero wala pa talagang income. Ito po ang susundin mo. At example na rin po ng zero filing. Last scenario, number 4, freelancer professional mixed income earner. Pag sinabi po nating mixed income earner, ito po yung mga freelancer na may employment income. Start po tayo scenario 1, freelancer professional, continuation. First step muna ay yung BIR Certificate of Registration natin. Ito siya. Ang kailangan i-file ay third quarter ITR. Makikita natin siya sa BIR Certificate of Registration. And then punta na tayo sa eBIR. Fill up natin yung TIN. Since continuation, lagay nyo lang yung TIN. Tapos i-click nyo yung tab. Mag-auto fill out na yung profile nyo pag dati na kayong nag-file. And then list of BIR forms. Ang gagamitin ay 1701Q version 2018. Click fill up. Click OK. And then number 1, year 2024, automatic. Number 2, tick third quarter. Number 3, no 40. 5, automatic. 6, automatic. 7, tick professional. Number 8, tick 017, professional 8%. And then number 9 and 10, automatic. Zip code, automatic. 11, date of birth. Number 12, automatic. And then citizenship, manual po nilalagay. All capital letters po ang pang-fill out natin. Foreign tax number, leave as blank. Number 15, claiming foreign tax credits, tick no. That's it. Pwede nating i-click yung validate kung na-fill out na natin lahat ng required information sa page 1. Validation successful, meaning okay na po yung page 1 natin. Click edit and then next page na po tayo. Dito tayo sa schedule 2 for 8% income tax rate. Kailangan natin yung income summary natin. So ito siya guys, ang income ko for the third quarter is 120,000. Ano ba ulit ang third quarter? July, August, and September. Kaya maganda po may income summary tayo para mas mapabilis ang pag-file natin ng ating income tax return. Again, total income 120,000. Lagay natin siya dito sa 47. And then 48,049 automatic 50. Total taxable income previous quarter. Item 51 of previous quarter. Since third quarter ang fina-file natin ngayon and continuation po ito, applicable po sa akin yung previous quarter sa second quarter po. Hanapin natin yung final natin last quarter. Ito po yung second quarter, number 51, nasa page 2 din siya. Ayan, number 51A, 480,000, siya yung ilalagay natin sa 50A, 480,000. Cumulative taxable income is 600,000. Kung mapapansin nyo, tali pa rin siya sa ating income summary, 600,000 from January to September. 52A, manual po natin nilalagay yung non-taxable income na 250,000. Very important po ito, huwag kalimutan. Taxable income, 350,000. May tax due po tayong 28,000. Dito naman tayo sa Schedule 3, tax credits and payments. 55A, wala naman. 56, tax payment for the previous quarter. Meron po. Nagbayad po tayo ng second quarter. First quarter, ito yung income summary natin. Hindi pa tayo lumagpas ng 250,000. Kaya wala po akong binayaran. Second quarter, 240,000. Nagbayad po ako ng 18,400. Ito siya. Nagbayad po ng 18,400 ng second quarter ITR. Kaya ilalagay natin siya dito sa number 56. Tax payment for the previous quarter, 18,400. 57 to 61, wala naman.
Total tax credits is 18,400. Ibabawas siya sa tax due na 28,000. Kaya ang tax payable ko na lang ay 9,600. So that's it. Tapos na po. Click validate. Click OK. Balik tayo sa page 1. Ayan po, ang kailangan kong bayaran for my third quarter ITR is 9,600. Click submit final copy. Click OK. And then click OK po sa terms of service agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example purposes lang po ito. Pero ipapakita ko yung final output. So ito po yung final output. I-print out po natin ng PDF at i-save natin. Online, pwedeng Google Drive, pwedeng Dropbox para safe po ang BIR records natin. Page 1 is the ITR. Ayan siya. 9,600 ang tax payable. Page 2 ng ITR. Page 3, yung tax return receipt confirmation or yung BIR email confirmation na proof na nakapag-file na po ako ng aking ITR. Very important, hintayin po muna natin ang BIR email confirmation bago po tayo magbayad. Page 4, ito po yung sample payment reference via Maya. So online lang po siya sa ating mobile phone, hassle-free po. 9,620 dahil meron pong 20 pesos na convenience fee si Maya. Ayan, very important. Gayahin nyo yung tax return period is September 30, 2024. So that's it guys. Tapos na po tayo sa first scenario natin. Scenario 2 para sa mga freelancer na kaka-register lang ng third quarter. Pag nag-register ka ng July, August, or September 2024, Scenario 2 ang gagamitin mo. Start na tayo. First step, kailangan ko yung BIR Certificate of Registration ko. Lalo na pinakaunang tax filing ko to. Dito sa COR, naka-indicate kung ano yung kailangan kong i-comply kay BIR. Nakalagay sa tax types, ang kailangan kong i-file ay income tax return annually saka quarterly. Kaya third quarter ang aking i-file ngayon dahil nag-register ako ng July 1, pasok na po ako sa third quarter. Next step, sa EBIR na ako. Proceed na po tayo sa filing using the EBIR forms. First, lagay natin yung TIN. Lahat po ng information na ilalagay natin sa ating profile ay dapat nakabase din sa COR natin. RDO code, nasa COR din po yan. 28. And then address. Dapat match po lahat. Ang wala lang sa COR ay yung telephone number saka email address. Pero dapat tama din yung ilalagay natin dyan dahil very important po lahat ng details dito sa EBIR profile. List of BIR forms 1701Q version 2018. And then click natin yung fill up. Click OK. Number 1, 2024. Number 2, third quarter. Number 3, no. 4, 0. 5 and 6, automatic. 7, tick professional. Number 8, tick 017, income from profession 8%. Number 9, name automatic. 10, automatic yung address. 11, date of birth. 12, email address automatic. Citizenship, manual po nilalagay. Foreign tax number, leave as blank. Number 15, claiming forex tax credits, tick no. 16, automatic. Part 2, background information on spouse, leave as blank. And then click validate. Pag successful na po, validation successful, ibig sabihin na fill out na natin lahat ng required information sa page 1. Click OK, click edit, and then next page po tayo. Dito tayo sa schedule 2 for 8% income tax rate. Kailangan ko yung total income ko ng third quarter. Ito siya. Maganda po, may income summary kayo. Gayahin nyo lang ito. Nasa DIY guide natin ito. Kuha lang kayo ng copy. Total income ko for the third quarter is 120,000. Dito siya ilalagay sa 47, 120,000. 48A, 0, 49 automatic. 50A, not applicable dahil kaka-register ko lang po. Wala po akong previous quarter income. Hindi pa po ako nakapag-file ng second quarter ITR dahil pinakaunang tax compliance ko po itong third quarter year 2024. Kaya 0 lang po yan. 51A automatic. 52A, very important po, manual po nilalagay yung non-taxable income na 250,000. Lagay natin 250,000. Taxable income,
negative 130,000. Hindi po ako lumagpas ng 250K, kaya wala po akong tax na babayaran. Tax due is 0. Yan lang po, tapos na. Click validate. Validation successful. And pwede na po natin siyang isubmit. Click submit, final copy. Click OK. And then last step po is mag-OK tayo dito sa Terms of Service Agreement. In my experience, lagi pong nagpe-fail yung unang submission. Ito may papakita ko, lalo na first filing mo ito dahil newly registered ka. Pag ito yung lumabas, hindi pa po yan na-file. Your tax return was not submitted online. Madalas nangyayari po ito sa unang pag-click ng submission sa Terms of Service Agreement. I-resend mo lang po. Ayan, resending hanggang mabasa mo yung submit successful. Yan yung very important. Makita mo na submit successful. And then tapos na po. Ipapakita ko yung final output. Ito po yung final output. Page 1 ng ITR. Page 2. And then page 3 yung email confirmation. Ito yung pinaka-proof na nakapag-file ako ng aking third quarter ITR. And then dahil wala naman akong kailangang bayaran, okay na po to. Tapos na ang compliance ko for the third quarter. Gayahin nyo po ito, i-print out siya ng PDF and then i-save po natin online. Pwede kang gumamit ng Dropbox or Google Drive para safe ang BIR records mo. That's it for scenario 2. Third scenario po tayo, freelancer professional, zero filing. BIR registered September 30, 2024. First step, BIR Certificate of Registration. Ayan siya. Ang kailangan kong i-file ay nandito sa COR under tax types. Income tax return lang siya, isang annual saka quarterly. Kaya ngayon, third quarter ang kailangan kong i-file dahil ang registration ko ay September 30. Kahit last date na po yan ng third quarter. Review natin ano ba ang third quarter? July 1 to September 30. Kahit September 30 ang BIR registration mo tapos wala ka pang income, kailangan mo pa rin pong mag-file ng income tax return. Mag-file na po tayo using the eBIR software. Pwede lang po ito i-install using Windows OS. Mac OS, wala pa pong applicable na eBIR. Lahat ng ilalagay natin dito sa profile ay dapat naka-base din po sa ating BIR Certificate of Registration. Yung wala lang doon ay yung telephone number or mobile number saka yung email address. Fill out natin yung profile. Ayan. Fill out lahat. TIN, RDO code, line of business, yung name, address, zip code, telephone number, saka email address. Next is list of BIR forms. Ang kailangan po nating i-file ay 1701Q version 2018. Click natin yan. Click fill up. Click OK. Number 1, 2024. Number 2, third quarter. Number 3, no. 4, 0. 5, 10, automatic. 6, automatic. 7, professional. Number 8, 017. Income from profession, 8%. Number 9 and 10, automatic. 10A zip code, automatic. Date of birth, manual nilalagay. Email address, automatic. Citizenship, manual po nilalagay. All capital letters po ang pag-fill out natin. 14, leave as blank. 15, tick no. 16, automatic. Part 2, background information on spouse, leave as blank. Click validate. Pag validation successful, ibig sabihin na fill out na po natin yung required information sa page 1. Click OK and then next page tayo. Click natin yung edit. Schedule 2 for 8% income tax rate. 47 is 0. Zero filing po. Zero income. Ang kailangan lang natin lagyan ay yung 52A non-taxable income na 250,000. Taxable income, negative 250,000. Tax due is syempre 0 po dahil zero filing ito. Click validate, click OK, submit final copy. Tapos na po. Click OK and then click OK sa Terms of Service Agreement. Dapat lumabas yung successfully submitted. Hindi ko na po gagawin dahil for example, purposes lang po ito. Share ko lang, usually in my experience, pag unang submission sa Terms of Service Agreement, lagi pong not submitted siya. Ang gagawin po natin, i-resend lang po natin
hanggang lumabas si submit successful. Very important po, dapat mabasa nyo yung submit successful. Papakita ko po yung final output. Ito siya, zero filing, page 1, puro zero, page 2 ng ITR natin, yan yung 250,000. And then page 3, yung tax return receipt confirmation or yung BIR email confirmation na proof ko na nakapag-file na ako ng aking third quarter ITR. Gayahin nyo po ito, i-print out nyo ng PDF, and then i-save po natin online using Google Drive or Dropbox para safe po lagi ang BIR records natin. That's it. Tapos na po tayo sa third scenario. Last scenario tayo, freelancer mixed income earner. Para ito sa mga freelancer na merong employment income for the year 2024. Very important, pag mixed income earner ka, hindi mo pwedeng i-deduct yung 250,000 na non-taxable income. Mamaya ipapakita ko ito. First step, I need my BIR Certificate of Registration. Dito nakalagay kung ano ang kailangan kong i-file sa tax types. Income tax return siya, isang annual saka isang quarterly. Kaya ngayon ang kailangan kong i-file ay third quarter ITR. Start na tayo using EBIR. Lagay natin yung TIN and then click tab. Pag dati ka na nag-file, mag-auto fill out na yung profile mo. And then list of BIR forms, 1701Q version 2018. Click natin yan. Click fill up. Click OK. Number 1, year 2024. Number 2, third quarter. Number 3, tick no. 4, 0, 5, TIN, and 6, RDO, automatic. 7, taxpayer type, professional. Number 8, ATC is 016. Mixed income, 8% income tax rate. Number 9 and 10, automatic. Zip code, automatic. 11, date of birth, manual. Email address, automatic. Citizenship, manual po nilalagay. All caps po ang pag-fill out natin ng EBIR. 14, leave as blank. 15, tick no. 16, automatic. Part 2, background information on spouse, leave as blank. And click natin yung validate. Validation successful. Ibig sabihin na fill out ko na lahat ng required information sa page 1. Click OK. Click edit. Click next. Page 2 tayo. Schedule 2 for 8% income tax rate. 47A for my income for the third quarter. Kailangan ko yung income summary. Ayan, I recommend na may income summary kayo para mas mabilis po yung pag-file natin. May income for the month of July, August, and September, total of 120,000. Yan ang ilalagay ko dito sa 47A. 48,049 automatic, 50 total taxable income previous quarter. Applicable po sa akin dahil nag-file ako ng second quarter ko. So kailangan kong hanapin yung final kong second quarter ITR, item 51. So ito po yung final ko ng second quarter. Ayan, second quarter ITR. Number 51 is 480,000. Ilalagay natin siya dito sa 50, 480,000. 51A automatic, 52A very important, 0 ito. Hindi tayo mag-claim ng non-taxable income na 250,000 dahil ako po ay mixed income earner. Question, bakit po ganon? Yung 250,000, isasama na po yan sa computation ng employer ko ng aking employment income. So hindi naman po siya nawala. Gagamitin po siya ng aking employer sa pag-compute ng tax ko as employee. 53A automatic, 54A tax due is 48,000. 55 wala naman. 56, tax payment for the previous quarter. Yes, nagbayad po ako ng first quarter saka second quarter. First quarter, nagbayad ako ng 19,200. Second quarter, nagbayad ako ng 19,200 din. Total of 38,400 ang binayaran ko po na tax sa first quarter and second quarter ITR ko. Ilalagay ko siya dito sa 56. Tax payment for the previous quarter, 38,400. 57 to 61, wala naman. Total tax credits, 38,400, ide-deduct yan sa tax due. Kaya ang tax payable ko na lang ay 9,600. Click validate, click OK. That's it. Tapos na po tayo.
submit final copy, click OK, and then last step is mag-OK sa Terms of Service Agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example, purposes lang po ito. Pero ipapakita ko po sa inyo yung final output. Ito po yung final output, page 1 ng ITR, page 2 ng ITR. Ayan, naka-PDF siya. Page 3, si Tax Return Receipt Confirmation or si BIR Email Confirmation. Ito po yung proof na nakapag-file ako ng aking ITR. At dahil may kailangan akong bayaran, yung page 4, yung payment reference. This is payment via Maya. Yung 20 pesos po is merong convenience fee si Maya na 20 pesos. Gayahin nyo na po ito. Yung return period is September 30, 2024. And then, syempre, kung ano po yung RDO code nyo, yun po yung gayahin nyo. Yan na lang yung mag-iiba sa inyo, yung amount, yung RDO code, saka yung email po. Other information, gayahin nyo na lang po. Gayahin nyo po yung ganito, i-print out nyo ng PDF, yung ITR nyo, yung email confirmation, saka yung payment reference. And then, isave po natin online using Google Drive or Dropbox. Libre lang po yun para safe po ang ating BIR records. Tapos na po tayo sa last scenario. Frequently asked questions sa pag-file ng income tax return. Number 1, kailangan pa ba pumunta sa BIR after mag-file at magbayad? The answer is hindi na po. Pagtapos na tayong mag-file at magbayad, okay na po yun. I-back up na lang natin online yung records natin using Google Drive or Dropbox. Number 2, pwede ba magbayad sa bangko? The answer is yes. Pwede po tayong magbayad sa BIR, Authorized Agent Banks, kung yun po ang preferred nyo. Take note lang, mag-print po tayo ng 3 sets ng ITR kasama yung email confirmation. At least 1 copy po yung ibabalik sa atin ng bangko as taxpayer's copy. Number 3, paano ko makukuha ang ITR ko? Katulad po ng mga example natin, tayo po mismo ang nagpreprint ng ating ITR using the eBIR software. Hindi po ito manggagaling kay BIR, hindi rin po ito i-email sa atin. Tayo po mismo ang magpre-print out ng sarili nating income tax return. Number 4, pwede ba magbayad after ng filing date? Example, nag-file ako ng October 1, pero sa November 11 ko pa mababayaran. The answer is yes. Pwede naman pong to follow ang ating tax payment basta magbayad tayo on or before the tax deadline. Kagaya ng third quarter, ang deadline po ay November 15, 2024. Number 5, pwede ba bayaran ko na ang tax due ko kahit hindi ko pa nare-receive ang tax return receipt confirmation? Ang recommended natin, di ba, hintayin muna natin ang email confirmation bago tayo magbayad. Pero the only scenario na kailangan mo na siyang bayaran kahit hindi mo pa nare-receive ang tax return receipt confirmation or ang BIR email confirmation ay pag deadline na. Usually kasi pag deadline ka na nag-file, matagal po nare-receive ang email confirmation. At kailangan nating bayaran ang ating tax on or before the deadline. For example, November 15 ka nag-file, deadline. Usually dyan, matagal po nating mare-receive ang email confirmation. Paghapon na pero wala pa rin, bayaran mo pa rin po yung tax mo dahil kung hindi ka nakapagbayad, considered late na po yon, may penalty na po yon. Number 6, wala akong tax na babayaran. Ano ang next step after ko mag-file ng income tax return? Basta na-receive mo na yung email confirmation, katulad ng ating mga example, i-print out muna po ng PDF yung tax returns, saka yung email confirmation. All good na po yun. I-save mo na lang online using Dropbox or Google Drive. At wala ka na pong ibang gagawin. Yun na po yung third quarter tax compliance mo. Number 7, kailangan ko bang pirmahan ang ITR ko bago i-submit for requirement purposes? The answer is yes. Whether online natin ito isasubmit, pirmahan po natin yung ITR. Pag hard copy naman, pirmahan din po natin ang ating income tax return bago natin isubmit for whatever requirement purposes. Last question, number 8, may TIN na ako. Pwede ba mag-file kahit hindi pa ako BIR registered freelancer? The answer is hindi po pwede. First step muna is BIR registration as a freelancer. Dahil after registration, doon mo pa lang po mare-receive ang BIR Certificate of Registration.
Doon po nakalagay kung anong mga tax returns ang kailangan mong i-file. For freelancer, usually po, income tax return yon. That's it guys sa pag-file po ng ITR. The earlier, the better. Huwag na po nating hintayin yung deadline. Baka makalimutan pa po natin. Magka-penalty pa po tayo. Bukod sa mahal ang penalty, napaka-hassle po mag-process ng penalty payment. Make sure naka-join ka sa community natin, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group, para updated ka sa mga tax guides at sa mga tax changes specific for freelancers. Ang next filing po natin ay ang Annual Income Tax Return Year 2024. Ang start of filing ay next year pa po, January 1, 2025. More power sa freelancing business mo, more clients to come, stay safe.